Good evening, Doc Louie, and this is RV Ivan B. Laureta of Section IT5N1. At ito po yung midterms ko, sir. Ay, Doc po. Sorry, Doc. Ngayon lang po nakagawa or nakapagpasa kasi po ah, ako po yung nagbabantay sa lola ko sa hospital po. Nagka-family emergency po kami kaya ngayon lang po nakagawa. So, ito po yung source code ko, sir. If makikita nyo po, sir, gumawa po ako dito ng gumawa po ako ng database which is Trimex Colleges. And ito po yung tables na ginawa ko for ito po, ayan po yan. Then gumawa po rin po ako ng table. Nag-insert po pala ako ng students. Ito po yung 10 students ko. Then pag sinelect from students po, ito po ilalabas. Ito naman po yung sa professor. Ayan po, ito po. Then sa courses po, ito po siya. So yung part, ito po yung nilagay ko rin po sa part 1 to, sir. And yung part 2 po is may dalawa po tayong questions. Ang question number 1 po is, given that Trimex Colleges has thousands of students enrolled, what challenges might surface when linking the student table to the course table? How would you propose to overcome these challenges? So, ang pagkakaintindi ko po sa question na yun is, ano pong mangyayari if yung student table daw po ay nakalink po sa courses table. Ano po yung magiging problems niya? Ang ano ko po dun is may hirap, sobra pong dami. Given po na yun nga po, thousand of students na naka-enroll sa Trimex, sobra pong dami nun. Hindi naman po mahihirapan yung system po na yung sump po natin, pero mahihirapan po yung user natin, which is tayo, kung ano po yung kung ano po yung number na nakaano, kasi hindi naman po siya na search basta-basta. So para po ma-overcome yung ganun pong problem, ang naisip ko po is mag-i-insert po tayo ng table na magkasama po yung student table and course table. Pero po per courses po. Kunyari po ito po si Aris Paul tsaka si Jeff is parehas pong BSIT. So ilalagay po natin yung student ID nila, yung name, birth date, tsaka po yung course po nila. Kunyari po ang course po nila is Philippine Literature. Yun lang po yung nandun lang po sila. So kada student po, ganun po yung mangyayari. Then sa number 2 naman po, ang question po is, values can offer advantages in a database system. They also come with potential limitations. Also outline two drawbacks of implementing within Trimex Colleges database system. So yun naman po, ang pagkakaintindi ko naman po is may mga potential pong limitation yung sum po. Opo, meron naman po siya. Bali po, ang nag-search din po para makakuha po ng ibang reference. Ang nabasa ko po dun is, hindi po siya pwedeng basta-basta i-edit if viewer ka lang po nung code. Yung ito po, if viewer ka lang po niya. So, hindi po siya basta-basta may edit. Parang ang pagkakasabi po nila doon is kailangan nyo pa pong mag-request doon sa mismong gumawa ng mga tables po at saka ng database po. Yun po
or kailangan po nila maging editor para ma-edit po nila kung ano po yung gusto nilang i-edit. Kunyari po, ito pong birth date nila, i-edit po nila, or yung name po nila, or nagbago po yung student ID nila, ganun po. O kaya naman po dito po sa courses, if nag-shift po sila, ganun po. Ganun po yung, ayun po yung sagot ko sa number 2. Bali, yun lang po sir, yung video explanation ko po. Thank you po sir.